Bangkang Papel ni Almayra A. Tiburon. Patingin-tingin sa labas habang gumagawa ng bangkang papel. Tupi doon, tupi dito, naririnig ko na ang mga kasama kong batang nasa labas. Gusto ko nang matapos ang ginagawa ko. Sa pagmamadali ay ayun, biglang napunit ang papel na hindi pa naging bangka. Tse. Kabayong bumpanis naman? Oo. Balik sa kwarto, agad na binuksan ang bag, kumuha ng isang papel at diretso sa bangko kung saan ko ginawa ang bangkang papel sabay lingon sa may bintana. Paguran din! Uulan na! Ang wika ng isip ko. Ito ang pinakahihintay ng lahat ng mga bata sa aming baryo. Ang ipatangay ang bangkang papel sa agos ng tubig sa gilid ng lubak-lubak na kalsada habang naliligo sa ulan. Saglit na lang at matatapos ko na ang aking ginagawa. Aray Ken! Ikaro! Pamasa ka sa toyo sa liyo! Bunso! Sige! Bumili ka ng toyo sa labas! Ang utos ng ate ko dahil gagawa siya ng sasawan sa pritong isda. Papadyak-padyak ako lumapit sa kanya at halos mauna nang bumagsak ang luha kaysa sa ulan na kanina pa hinihintay. Patakbo ako sa labas na halos kidlat sa pagmamadali. Nang maiabot ko ang toyo ay, Aray Ken, kilapatan na Ken. Pamasaan pen, aloyo agumansito. Bunso, nakalimutan kong bibili rin pala ng sili at kalamansi. Hindi ko napigilan ang sarili ko, tilakot silyo ang mga mata sa ate ko. Kinurit niya ako nang wala sa oras dahil hindi niya maintindihan kung bakit ganun ako umasta. Ang totoo, hindi rin niya naintindihan kung ano ang pakiramdam ko sa oras na yon, na mas masakit na hindi makasali sa mga bata sa labas na nagkakatuwaan kaysa sa kamay niyang lumapit sa binti ko. Takbo na naman ako ulit sa labas. Pagbalik ko'y ngumungoy-ngoy na nang iabot ko ang sili at kalamansi sa kaniya. Bago pa man mabasa ng tubig ulan, ang aking natapos na bangkang papel ay naunahan na ito ng mga luha ko. Palabas ako ng pinto nang tawagin ako ng aking kababatang si Sonny. Wase, din, kauta si Ranro. Tara na kasi, nandun na sila. Ang kayag niya sa akin habang binibulong na maliligo na kami sa ulan. Abotenga ang ngiti ko at pinahid ko ang luhang muntik nang maging dahilan ng baha sa bahay habang kaluubay nagre-rebelde. Nilagay namin isa-isa ang aming mga bangkang papel sa kanal na yaon at sigawan ng lahat. Ana, miyo na surekta Ken. Nauna na ang sakin. Ang tuwang-tuwang si Umayra habang tinitingnan ng bangkang papel na nagpapatangay sa agos ng tubig. Mas miyo na sureka Ken. Nauna na sakin. Yuhu! Ang wika naman ni Poppy na halos makita ang gilagid nito. Ilang saglit pa ay nasaksihan namin binato ni Sonny ang isa sa mga bangkang hanggang sa ang lahat ng mga pangunahing bangka ay tuluyan ng nabasa. Tawanan kaming lahat habang ninanamnam namin ang bawat patak ng ulan na hinahalikan ang aming mga katawan. Takbo doon, takbo dito, para kaming isang buwang hindi naliligo sa sobrang pananabik sa ulan, na kung saan halos araw-araw namin ginagawa, lalo na kapag buwan ng Disyembre. Pinapadyak-padyak namin ang mga lubak-lubak na kalsadang kinaiimbakan ng tubig at tuwang-tuwa kami tuwing tinatamaan kami ng tubig mula rito. Ngayon ay umuulan ng malakas habang nakatingin sa bintana. Ang sarap balikan ng lahat. Simpleng bagay na nagbibigay ng saya noong aking kabataan. Ang bangkang papel at ang ulan.